Yung mga gantong klaseng buhok mga bro ay medyo mahirap-hirap din talaga gupitan, lalo't dry na dry or Asian coarse hair. May mga sarili kasing direksyon yung buhok niya, paiba-iba eh. Pero kapag naiikla naman at nagugupitan ng maayos, nagiging okay naman syempre. Syempre gagawin natin ang makakaya natin para gawin yung nire-request ni Tropa. Ang request sa akin dyan ni Tropa ay mid-taper fade. Kaso nga lang nag-request siya ng additional na design. So ang syempre kapag mid-taper fade natin, wala na tayong mapagagawa ng design or wala ng dark na may iwan. So, I suggest na ang gawin natin is low to mid taper fade. Low to mid, ibig sabihin nun, nagsimula sa low yung transition at matatapos na parang mid taper fade. Ang pagkakaiba lang, mas mahaba yung transition, kaya may maiiwan na dark. So, may paglalagyan na kami ng design na request ni Tropa. Medyo take time pala kapag ka nagpapadesign yung mga kliyente natin, no? Lalo kapag gustong gawing bordado yung ulo nila. Pero ang gagawin naming design dito is simple lang naman. Hindi naman yung mukha na talaga yung ginagawa. Mga guhit-guhit lang ba? Dito pala sa amin ay humihingi kami ng additional na payment kapag magpapadesign kasi syempre kinakain din yung oras eh. Sa inyo ba mga bro? At ito na nga, hindi ko na sinama kung paano ko ginawa ng guideline yan. So, ganyan lang din naman yung pinapadesign niya at ginaya ko lang din naman yung reference na binigay niya sa akin. Sa pag-ahit pala ng design mga ka-aspiring, I suggest na laging paangat yung blade natin or pataas or pasalubong sa buhok para hindi palaki ng palaki yung design na ginagawa natin. Tapos malinis yung outcome. Matagal ko rin bago natutunan na malinis yung design. Actually, hanggang ngayon nga, hindi ko pa rin sure kung malinis na ba yung design na nagagawa ko. Pero nagugustuhan naman ng kliyente ko at yun lang naman ang mahalaga para sa akin. Pero syempre, gusto ko pa paghusayan. Gusto ko syempre yung mga katulad ng nakikita ko talaga sa iba na ang lulupit kong mag-design dito. Kasi sa amin, wala masyado nung papadesign dito mga pare. Nakakapagpa-design lang sila dito kapag mga bakasyon, sem break, basta mga walang pasok na buwan. Kaya hindi rin masyado makapag-ensayo ng mga design. Kaya kung sakaling sasali man tayo sa barber battle, tapos mga creative yung ipapagawa, ay, let's tayo dyan mga pre. Lapag nga kayo guys na may mga design yung haircut dyan sa comment section para kahit pa paano, magkaroon din ako ng idea galing sa inyo. Baka mamaya tinatago-tago mo yung obra mo, sobrang lupit pala. Ipagmalaki mo na yan pare. Lapag mo na. Anyway, sa mga ka-aspiring natin na hindi pa masyado magaling sa pag-aahit, ay mahirap talaga yon at huwag niyong sukuan. Dito naman sa top ay textured fringe ang gagawin natin. Pinag-connect lang natin dyan yung side at sa itaas na buhok. Kortehan na rin natin. Yung ginagawa kong mga ganyan-ganyan mukhang bara-bara na lang kung titingnan dahil sanay na ako sa ginagawa ko at alam ko na rin yung procedure ng ginagawa ko. Or kung sa mathematics, may sarili kang formula. Malaking bagay din talaga yung social media. Minsan makakapanood ka na pwede mong ma-adapt na technique. Lawakan mo lang ang observation haki mo. Ay, hindi ka pala si Luffy. Obserbahan mo lang yung mga ginagawa ng iba na napapanood mo sa social media. Tapos ipon-ipunin mo yung mga nagugustuhan mong technique. Ilagay mo sa sarili mo or i-apply mo sa'yo. Syempre, ang ma-adapt mong technique dyan is yung pinaka-akma or pinaka-malapit sa barbering style or process na ginagawa mo. Sa pamamagitan nun, makakagawa ka ng isang napakagandang formula na naggaling pa sa iba't ibang magagaling na idol mo sa social media. Tapos inipon mo sa sarili mo. O, diba? Parang nagsanib-sanib lahat ng malulupit sa katauhan mo. Kunan mo sila ng technique. Samantalin mo yung pagkakataon. Huwag yung puro negative yung nakikita mo. Negative thinking never give you a positive life. Positive thoughts create a positive results.